Eto na, shocking, arestado na just now, breaking news. Romualdez na iyak dito, ICI kumanta. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Ako po'y magpapaalala lang. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow kay Coach Oli para maging updated tayo sa mga balita, vlogs at reactions na inihahatid sa atin ni Coach Oli. Siyempre, huwag nyo rin kalimutang suportahan ang Banatero. Ipagpatuloy natin. Kung kalimutan, i-like po agad itong vlog na ito. Pagpasok nyo pa lang ha. Bago kayo manood, like nyo agad. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber Coach ng Oli, channel na ito, sana dyan. mag-subscribe po kayo. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin tong ICI. Kasi napaka-importante na iyong itinayong grupo ni Bongbong Marcos para mag-imbestiga ay televised. Isa po yan sa isigaw natin. Kasi kung hindi, magiging moro-moro lang yung gastos lang yan. Maliligaw lang sa tamang usapin. Dapat yung investigasyon televised. Yes, tama. Dapat alam ng taong bayan. Nakikita. Kasi pag hindi nakikita yan, hindi rin paniniwalaan, sayang lang, 'di ba? So, tingnan natin kung anong reaction ni Bongbong Marcos kasi ayaw nilang i-televise 'yan. Ha? Tapos ang gusto nila sila lang mag-iimbestiga tapos may resulta. Naniniwala kayo doon? Tinayo ni Bongbong Marcos, kaya bang imbestigahan si Marcos? 'Di ba? Si Tambi, iimbestigahan ba niyan? Hindi rin. Nakita na natin, pinagtanggol ni Claire eh. Di ba? So alam na natin ang kagaganapan niyan. Kaya sinabi natin dito, wala talagang patutunguhan yan. Paano maibabalik ang tiwala ng taong bayan? Televised. Yan ang sigaw ng taong bayan. Yes, tama. Ngayon, nagtataka tayo bakit tayo i-televise. Tinanong ngayon si Bongbong Marcos. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos. However, she notes that it was up to the ICI to ensure this. Ang Pangulo po sa lahat ng mga pagkakataon gusto may transparency. Ang gusto raw ni Bongbong Marcos, transparency. So dapat lantad. Yan transparency. Mismong si Auntie Claire ang sumagot, nagsalita na kailangan ng transparency. Ayan. Ito niyan lantad. Kita ng taong bayan kung ano siya. Transparent. Yan ang sabi. Kasi tagapagsalita to si Claire, di ba? Sige. Sa lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency. Ayun, lahat ng investigasyon. Lahat, it means all. May transparency. Anong klaseng investigasyon yung magkakaroon ng transparency? Ito ba sa investigasyon sa flood control ba? O ibang investigasyon? Baka yung investigasyon na gusto nila ng transparency na mapapanood, yung mamimidya, baka yung tungkol kay VP Sara. Baka ganun yun. Or ano ba? Di ba? Kasi parang ito malabo wala pa kaming nababalitaan, wala pa nga lumalabas na ganyan. Ano ba? Transparency. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent at hanggang saan, nasa ICI na po yan. Ayun, yun. Paano, ito sabihin ko tinayo kasi ni BBM yan. Yung ICI, sige, nandiyan. Alam nyo, kung tutuusin, pwedeng sabihin ni BBM yun pasensya na po Mr. President, Pero syempre, karapatan din naman po namin na magsalita at magbigay ng opinion kahit papaano. Di ba may kalayaan naman po tayo. Pwede naman po siguro kayong magsalita dahil gusto nyo po magkaroon ng transparency yung investigasyon. Pwede nyo pong iutos dyan sa ICI na gawin nyong televise ang investigasyon na yan.
Hindi po ba susunod sila sa inyo kapag once na sinabi nyo yun? Kapag hindi po nila kayo sinunod, ibig sabihin, hindi kayo ang presidente ng bansa, hindi nila kayo nire-respeto. Kung ano po ang maging command ng presidente ng bansa, ay siya pong papakinggan ng mga taong nasasakupan ninyo. Kaya kung ano po ang iutos nyo, yun po ang dapat nilang sundin. Hindi po pwede nating ibalato na bahala na yung ICI dyan kung gusto nilang i-televise o hindi. Di ba? Hindi po pwedeng ganun. Meron po kayong kapangyarihan. Di ba? Kung tutuusin nyo, investigasyon kay VP Sara, meron kayong kapangyarihan na ipatigil. Yung pagdala kay PRRD sa Daheg, may kapangyarihan din kayong ipatigil. Pati yung investigasyon na yan, may karapatan din po kayong magsalita para malaman ng taong bayan yan, para ma-televise. Hindi po pwedeng ibigay ang desisyon na yan sa kanila lang. Diyan po kayo napahamak. Diyan sa desisyon na yan. Gaya po ng flood control. O sige, kung syempre ako, nirespeto natin, mga presidente pa rin. Kahit papaano. O sige, pag wala kayong kinalaman sa kung ano man ang nangyayari dyan sa flood control na yan. Ang problema sa kakabigay nyo po ng tiwala sa mga tao na inyong nasasakupan, diyan po nagkandaleche-leche ang inyong administrasyon. Gaya neto, pinagkatiwala nyo ang flood control sa mga taong nakaikot sa inyo. Ano po ang nangyari? Ginawa nila nakawalang ya, karimar-rimarim ang flood control project. Diba? Sobra. Dahil hindi sila namomonitor, pinagkatiwala sa kanila. Ganon din ba dapat sa investigasyon na kailangan bahala kayo? Lagi na lang bang ganon ang mangyayari? Na kailangan bahala kayo. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Hindi po pwedeng bahala sila kung ano pong gusto nilang gawin. Bilang leader po ng bansa, bilang leader, nasa sa inyo po ang desisyon, sa inyo po sila susunod. Diba? Paano sila magiging transparent at hanggang saan ang transparency na gagawin ng ICI? Yes. Sila na yun. Sa madaling salita, ayaw ng ICI ng transparency. Ayaw i-televise ng ICI. Sa madaling salita, iba yung sinasabi ng ICI, iba yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Pero tatandaan natin, paano nyo malalaman kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos? I-memorize nyo na ito. Kasi mangyayari ito eh. Ilang beses na po ito nangyari. Anong sabi niya? Hindi niya papapasukin ng EDCA, pumasok ang EDCA. Hindi papapasukin ng ICI, pumasok ang ICI. Anong sabi niya may flood control? Walang flood control. Sinabi ni Bongbong Marcos, walang pumasok ni isang baril sa loob ng KOJC? May baril. Saksakan ng daming baril. 5,000 pulis pumasok sa KOJC, nagstay doon na 16 days. Lahat may dalang baril, mahahaba. Hindi yung mga maliliit, mahahaba. So ano madaling salita? Ang gusto ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Pag sinabi niya, ayaw niya sa ICI, hindi papasok ang ICI, sigurado yun, papasok ang ICI. Ganyan po ang salita ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Ngayon, sabi niya, gusto ni Bongbong ng transparency, ayaw niya. At yun ang nangyayari. Tama ba? Parang lumalabas ganun. Parang ayaw. Kaya nga sinabi natin kanina, nasa sa kanya ang desisyon. Gusto ni Bongbong Marcos, yun ang hindi nangyayari. Laging ganun. Lagi. 20 pesos na bigas? Wala. Yun pala, para lang sa mga masasalanta, ininegosyo pa yung mga nasalanta ng bagyo. Ayun nga, nabalitaan ko eh. Na yung mga nasalanta, yung mga ganun, parang binintahan pa ng bigas. Totoo ba yun? Kasi kapag mga nasalanta na ng mga kalamidad, dapat pinamimigay na yun. Hindi na dapat binibentahan. Di ba? Kahit masabing, mura na lang yan. 20 pesos kahit na. Di ba? Okay lang sana kung yung mga tao, yung mga natural, yung wala naman, di naman nasalanta, bibentahan ng 20. Okay lang yun. Pero kung nasalanta, wag ganun. Bad yun. Ng lindol. Ganyan po si Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya, hindi nangyayari. Tulad nito, transparency, ICI, ayaw i-televise.
Di ba? Kasi sa totoo lang, alam naman natin kung gugustuhin ni Bongbong, hoy, Yun. televise yan. Yun yung sinasabi natin. Oh, Ganun, isang ganun lang yun. tama. Sunod yan. Eh, ikaw nagtayo niyan, ikaw nga Oo. papasahod niyan eh. Yun, tama si Coach Oli doon. Oh, pareho kami ng ano. Isang pitik niya nga lang naman yan. Ikaw nagtayo niyan. 'Di ba? Kung gusto mo ng transparency, hindi pa pwedeng ibalato mo sa kanila yan. So, ang mangyayari dito is ayaw mo ng transparency. Yun ang masakit doon. 'Di ba? Hindi mo pa pwedeng ibalato lahat ng desisyon sa mga taong nakaikot lang sa'yo. Bilang presidente, dapat meron ka sariling paninindigan, meron ka sariling desisyon sa sarili mo. Di ba? Si Magalong nga napatanggal yung hindi pwedeng mag-imbestiga si Magalong eh, di ba? It means may kamay ka dyan. Hindi totoo na yung investigasyon na yan, hindi totoo yung grupo na yan, investigative team na yan ay hindi hawak ng executive. Hindi totoo yun. Hindi totoong independent yun. Oh. But still, ang Pangulo po ay sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. At sinusulong mo transparency. Tapos yung ginagawa ng grupong tinayo mo, ayaw ng transparency. Alam nyo, baka iniisip kasi nila, kaya ayaw nilang i-televise kasi baka pagmulan niya ng chismis. Alam nyo, sa bawat ganyan, mga hearing o ano, kahit naka-televise, pagmumula ng chismis yan. Diba? So, kung wala tayong itinatago, kung inosente naman yung iniimbestigan, kung inosente naman yung nasa hearing, walang ginagawang masama. Diba? O, bakit naman matatakot i-televise? Kung machismis siya ng ganun, bakit? Ba't siya matatakot? Wala kang dapat ikatakot. Ang importante, pinapakita sa taong bayan na talagang legit yung ginagawa ninyo. Na hindi peke. Kasi kaya may nasasabi ang taong bayan sa inyo kasi ayaw nyo makipag-contact sa tao. Hindi parang nangyayari dito, walang halaga sa inyo yung mga Pilipino. Walang halaga sa inyo yung taong bayan kasi parang binabaliwala nyo kami sa usapan. Nilalabas nyo kasi kami sa usapan. Gaya nun dati, kung natuloy yung People's Initiative ba yan, yung Prime Minister, yung hindi na pwedeng bumoto ang mga tao, talagang sila na yung magtatalaga ng Prime Minister, mga ganun, di ba? Ina-chismis noon. O di ba parang tatanggalan ng karapatan ng mga taong bumoto? Lagi na lang, tapos ito na naman, tatanggalan na naman ng mga tao ng karapatan na malaman kung ano ang katotohanan. Ayaw i-televise. INC Executive Minister Eduardo Manalo earlier appealed for the ICI to be transparent not only with its findings. Alam mo yung Iglesia ni Cristo gusto na ng transparency. No. Ayaw talaga. Saludo talaga ako sa nila. Iglesia ni Cristo. No, talagang ang Iglesia talaga is, yan. Nagkasalita sila, gusto talaga nilang malaman ang lahat kung ano ba talaga. Process of its investigation. Manalo said the investigation should be open and witnessed by the public. ICI tama. Executive Director Brian Keith Hosaka previously said the hearings of the commission are not being live-streamed to avoid the trial by publicity. Ay, nako, ang babaw nun. Dahil lang daw nun, para ang hindi pangit nun. magi-trial by publicity. Anong ginagawa nyo kay BPC? Sara, di trial by Oo. publicity. Kaya nga sinasabi natin dito, Coach Oli, para sa akin, yung transparency yung sinasabi nila, yung investigasyon, siguro kay VP Sara yun. Yung kailangan naka-televise. Pero yung mga ganitong klaseng usapin is kailangan hindi naka-televise. Kasi hindi naman si Sara Duterte ang pinag-uusapan dito. Diba? Kumbaga, mas gusto nilang ipahiya sa buong taong bayan, sa buong mundo, si VP Sara. Pero yung tao na napapagtakpan dyan, syempre, nachichismis na napapagtakpan dyan sa ICI, ayaw nilang mapahiya sa taong bayan. Ayaw nila na may masabi o baka mamaya may mabuklat dyan. Diba? Kasi kapag may nabuklat dyan, may nadulas, may na ganito, hindi na nila mababawi. Kasi recorded na lahat ng mga sinasabi nila dyan. Lahat ng mga videos dyan, kakalat. Kaya yun ang inaano nila, baka mamaya may madulas dito. Siguro yun ang pine-prevent nila na mangyari. Yung ginawa nyo kay PRRD, trial by publicity. Di ba? Ano ba ang purpose niyang investigasyon na yan?
Dalawa po ang purpose para sa akin. Mahuli yung mastermind, maibalik ang tiwala ng taong bayan. Yes. Pag hindi nyo tinelevise yan, hindi mahuhuli yung mastermind, hindi mababalik yung tiwala ng taong bayan. Yung dalawang importante, hindi nyo makukuha. So useless kayo. Inutil kayo dyan. Wala kayong silbi dyan. Diba? Eto, it's very obvious. Nga si Bongbong Marcos ayaw magpa-imbestiga. Kaya lalong tumataas yung haka-haka, yung opinion ng taong bayan, and we cannot blame them that Marcos is involved. Hindi lang dahil sa inutil siya at hindi niya alam ang nangyayari na nakawan sa gobyerno niya, but he is involved. He is actively protecting na hindi makarating ang investigasyon sa mastermind. Yan po ang opinion ng taong bayan, kaya galit na sila. Kaya naman, siyempre, kaya nga pinalitan yung chairman ng Blue Ribbon di ba? Parang ayaw talaga nila lang makarating. Parang etong istoryang ito is parang hinihintay na lang na makalimutan ng mga tao. Kumbaga, masasawa din yung mga yan mag-abang na mag-abang. Diba? Parang ganun, lilipas din yan. Pero kailangan hindi magpalit ang administrasyon o hindi magpalit ang mga tao, ha? O, kailangan yan si Sara Duterte, makulong yan o ma-impeach yan. Para kung sakasakali, tayo pa rin. Parang ganun ang nangyayari. Ayaw man nating isipin na ganun. Pero syempre, hindi nyo maaalis sa isip namin yan Kasi hindi nyo kami binibigyang halaga ng mga taong bayan. Parang wala kami importante. Hindi namin nalalaman kung ano yung katotohanan. So kung ano-ano yung mga nasa isip namin na maglalaro. Mapag-iisipan namin kayo ng hindi maganda kasi hindi talaga kayo talaga nagiging transparent. Wala kaming nakikitang pagiging transparency sa mga sinasabi ninyo. Kaya nga madaling magsalita, mahirap talagang gawin. Additionally, the INC leader urged the Senate to continue its probe into the alleged anomalous flood control. Isa pa yan. Pambihira itong kung may Tito Vic and Joey na 8 Bulaga, may Tito Vic and Joey rin dito sa Senado. Si Tito, si Lacson, tsaka si Erwin. Ayaw na ituloy. Dapat ituloy nyo yung investigasyon dyan sa Senate. Projects. The Senate Blue Ribbon Committee hearing originally set for Wednesday was postponed until further notice. Tingnan mo, postpone until further notice. Ayaw na nilang ituloy, no? Napapagkitaan Kumbaga, ay nako. Wala na. Alam nyo mga katunay, masakit mang isipin. Pero wag na po tayong umasa na may ending itong istoryang to ngayon. Saka na lang natin asahan yan. Siguro, pagdating ng panahon, ika nga ni Aiza Sigera, pagdating ng panahon, malalaman natin kung ano talaga ang katotohanan. Pero hindi sa ngayon. Yan ang number 1. Yan ang emergency problem ng Pilipinas. Yang bahana yan. Uubusin niya ng pera ng taong bayan. Tapos postpone until further notice. So kung hindi trip, hindi nyo ba nararamdaman? Saka na lang daw pag yung impeachment na ni BP Sara ang pag-uusapan. Resume! Obviously, ayaw makarating sa mastermind. Hanggang kay Diskaya lang kayo, mga gago. Tignan mo yan, Coach Oli, kapag kay VP Sara na yung pag-uusapan dyan tungkol sa impeachment, walang tigil yan. Iti-televise yan, dire-diretso yan. Diba? Walang tigil yan, walang humpa yan. Demo, subaybayan natin kapag naiakyat na naman nila yung impeachment kay VP Sara. Ganyan ang gusto nila. Hindi nga nila gustong imbestigahan lahat ng kontraktor Sila Diskaya lang Due to the unavailability of documents needed within a week. Tingnan natin tong next. Itong hinamon Ayan. ni BP Sara, Ayan, ito si yan. Boying at na-busted pala ito si Boying. Simulan natin to pero mahaba po ito, marami po tayong pag-uusapan. Sana po mapanood nyo tong ating vlog
simula hanggang sa dulo. Ito po, simulan na natin. Kung ka ba na italaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Yun. Malalim yun, ha. Kung ako ang presidente, hindi ko siya i-appoint na ombudsman. Ayun. Ako, sa tingin ko lang, ha. Ito Si na BP talaga. Sara talaga, lalong ginagalit si Boying. Magiging presidente. May nagtanong po sa akin, aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si BP Sara? Sabi ko, sigurado yan. Ang Sigurado yan. pag-asa lang Wag lang ng mga mamagiging. dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si BP Sara sa 2028 ay patayin siya. Or i-disqualify. Oo, yan. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan. Ay, kahit kalahati ng boto, Totoo yan. hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Kaya nga ginaganyan si VP Sara dahil alam naman nila talaga pagdating ng presidential election, wala silang iuubra dyan. Taga nyo sa bato yan. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Alam mo yung sinasabi ni BP Sara na yan? Hamon. Yan ay paghamon kay Boying. Hinahamon Ayusin mo na. trabaho mo. Ayusin mo yan. Patunayan mo. Alam mo, dapat hindi ito. Pagka merong Tapang talaga ni BP. pumosisyon tayo at kini-question yung posisyon natin, huwag tayong parang bakla, huwag tayong parang bading, huwag tayo parang bata na magagalit. Dapat yun, all the more patunayan mo kasi normal na pag ikaw yung nilagay sa posisyon, nilagay ka, hindi ka naman binoto ng tao, appointment lang, natural may magre-react. Oo. Huwag mo silang pansinin. Huwag kang parang immature. Dapat maging fuel mo yun na patunayan. Tsaka dapat matanggap mo lahat ng mga criticize sa'yo. Matanggap mo ang critics. Hindi ka naapektuhan. Parang yun yung sinasabi ni Coach Oli. Hindi ka pa pwedeng hindi makatanggap ng criticize eh. Kahit naman kanino eh. Kahit sa mga artist, kahit naman kanino. Kailangan tanggapin mo yun. Ngayon kung ano yung criticize na nadidinig mo, dapat mong itama. Gaya nga yan, si BP Sara. O ay, ilalatag ko pa sa kanya. O, basta ayusin mo. Diba? Kaya ayusin mo. Siguraduhin mong ayos yan. Diba? Parang ganun. Hindi parang baka magicin yan. Diba? Dapat ganun. Diba? Kumbaga yung hamon na yan. Kaya malalaman natin ano ang reaction dito ni Claire. Kasi sinabi niya, kung ako presidente, hindi ko ilalagay yan si Boying as ombudsman. Kung ano pa ba magiging reaksyon ni Claire dyan? Sigurado, alam na natin isasagot dyan. So tingnan natin kung anong reaction ni Claire. Magagalit na naman ba siya? Immature ba siya? Kasi kung ako kay Claire, ang sasabihin ko, papatunayan ni Boying na tama yung appointment ni Bongbong. Ganun dapat. Kung ako naman si Boying, sasabihin ko, okay lang yan, natural, merong hindi ka magugustuhan ng lahat ng tao. Pero papatunayan ko, Oo. tama yung appointment sa akin. Dahil magiging patas ako, batas lang. Ganun dapat. Hindi kayo, yung magre-react. So tingnan natin. Hindi, bigyan natin ng pagkakataon. Si Claire ba ay parang bata? O si Boying ba parang bata? Abangan natin kasi sasagot sila dyan eh. Tingnan natin kung ang kanilang maturity naaayon sa kanilang kaitiman. Ay, naku, hindi. Sa kanilang bayad. Ay, hindi yun. Kung kanilang maturity ay naaayon sa kanilang edad. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.